Laki ng pisngi mo eh, puro ka pisngi. Kayahin nga ako ni Zoe, ang ate naman. Hindi, so ayun, supposed to be today, January 12. Uwi na si Mami Pinti sa Pilipinas. Eh kaso dahil dun sa nangyari na pagsabog ng Taal Volcano, narinig na namin na canceled yung or sarado yung NAIA, pero nag-take pa rin kami ng risk, pumunta kami sa airport. At nakita namin yung tension, yung stress nakita namin sa airport sa LA na daming Pilipino na hindi makapag-decide kung uuwi. Pero handa na talaga kami, ready na, nakapag-goodbye na kami, umiyak na si Jonah. Ako, ano lang, si Jonah umiyak-iyak pa. Pero si Sandro talagang nag-worry siya, pina-update niya si Jonah. O ano lang balita? Tumatawag kasi ako sa Eva Air. Yun kasing airline ni Mama. Since last night, pero hindi nila sinasagot yung call ko. Unattended, ang sabi ko naman, maybe because it's Sunday, kaya ganun. Binigyan kami ng dalawang option First option is papayagan si Mami Pinti na mag-fly papuntang connecting flight kasi yun. So papayagan siyang pumunta ng Taiwan, and then from Taiwan wala na akong kasiguraduhan. Nakita namin kanina sa balita parang naglalabas ng itim na usok yung volcano na naman So nagstay kami doon ng mga 30 minutes pa, nag-meeting pa kami. Pero Mama, gusto mo na ba talagang umuwi nung time na yun kanina? Hesitant pa rin ako kasi iniisip ko, what if ma-stranded ako hindi sa Taipei? Wala namang kasiguraduhan kung ilang araw. Yun yung risk. Pag nagstay siya dun sa Taiwan, tapos biglang lumaki yung issue dun sa Taal, mas lalo siya may stranded dun. So, isip namin financially yung gastos. Papatong-patong yan dahil sa pagkain mo, transport, tsaka yung hotel. At pang-apat, wala kaming kakilala dun sa Taiwan So, second option is rebook yung i-rebook yung ticket. Free ang rebooking, pero yung difference nung ticket, kami ang mag-shoulder. Mas okay na yun. Kesa naman sa pumunta siya ng Taipei, and then sabi kasi ng Eva Air, siya ang mag-shoulder ng hotel, pagkain niya, hindi nila i-shoulder kasi hindi naman nila kasalanan yun. Diba? Pilipinas, sa side natin sa Pilipinas nangyari yun. Marami kami na-meet doon ng mga Pilipino na parang nakikipagsapalaran na lang kasi 3 weeks lang yung bakasyon, in-apply pa nila yun. Sabi sa akin nung babae, sabi sa kanya, iuwi na lang niya. Take the risk na lang. Hindi, ang plano niya, pupunta siya sa Taipei. Tapos from Taipei, magbubook siya ng ticket going to Clark Airport. But hindi naman ata bukas ang Clark Airport. Diba? Sa Baguio nga, umabot yung ash I don't think Clark Airport will open. Tapos meron naman yung isang Pinay. Hindi ko alam kung bakit nila ginawa kasi yun. Parang sinagad nila yung working visa na 4 na araw na lang mag-i-expire na. Kaya ano bang ginawa nila? Rin sila Kumuha rin sila ng opinion. May mga tinawagan sila. So, nag-decide na sila na kinausap nila yung immigration. Oo, pero hindi nagbigay ng consideration yung immigration. Hindi, you have to go home. Hindi namin ikaw bibigyan ng extension. So, parang may tinawagan yung babae relatives ata nila. Sabi, sige na, ituloy mo na yung flight niya going to Taipei. Bahala na pagdating doon. Siguro naman magbubukas bigla ang NAIA. Pero kasi ako, ang ginawa ko, tinawagan ko yung sister-in-law ko who used to work in PAL before. So, tinawagan niya yung NAIA. Sabi ng NAIA sa kanya is, wag nang mag-take ng risk kasi they still don't know kung magbubukas na yung NAIA. Yun nga, kasi very unpredictable yung condition ng volcano ngayon. Correct. Sa blessing in disguise na rin kasi
Si mama hindi pa niya na-max out yung 6 months niya na vacation dito. Meron pang natitirang mga Please hug me. Kaya may chance pa. Pwede pang i-rebook. Kung i-rebook, mas mahal yun sigurado. Lost on my part na yun. Pero okay lang. Kesa naman yung i-risk namin yung biyahe niya na gano'n. Nakita ko may mga pictures na naiiya ngayon. Parang yung daming stranded, nagkakagulo. Tsaka sa Japan din, basta maraming stranded na flight going to Manila. Pero kung Cebu, meron. Pag may mga ganyang issue, yung iniisip ko yung mga bagahe, baka magkawalaan. Mas marami ka kasing loss kapag tinuloy yung sa Taipei. Oo. So, andito siya. Pag uwi namin, pinaglutuan ko na lang sila ng Kimchi fried rice. Kimchi fried rice. After 10 years po, nakapagluto po ulit ako. At nagustuhan naman nila. Ang sarap. What can you say? Do you want to ride in an airplane? Huh? It's Zoe's first time at the airport kanina. She said she wants to ride on an airplane. So, yun guys. Cancelled man ang flight, okay lang yun. Magkakasama pa rin kami. Tuloy pa rin ang saya. Diba? Ay. Pasensya nyo na yung misis ko. May init kasi yung ulo. Nakainis ka kasi. Sige guys, bye-bye na. Yun lang. Bye!